Hello mga stars! So ngayon, habang kumakain tayo ng ating midnight snack na sitaw, nagutom ako actually. Alas 12 na yata, 12:30 na yata ng gabi. So, magkukwento na lang ako sa inyo. Wala akong maisip mga kainin. Kung paano nag-start si Coach Frank and ang CBM Voice Performance Academy at ang CBM Pop Music Studio. Paano ko nag-start from nothing? Okay. So, nag-start ako 2001 bilang voice coach sa isang company, voice lesson school din. Actually, siya yung pinaka-biggest noong time na yun. Siya yung pinakamalaking voice lesson school sa Pilipinas noong time na yun. So, I was 21 years old back then. So, yeah. Marami ko na naging student sa San Pedro branch ako na-assign. So, I remember pa yung first time ko mag-handle ng lesson or ng class. Isa siyang batang lalaki. Sobrang nervous ko. Actually, hindi ko alam kung paano ko siya tuturuan. Nervous pa ako kasi nag-observe yung daddy niya. But at the end of his session, satisfied naman sila. Actually, umuwi yung bata nang may ngiti sa kanya ng labi. So, it was very fulfilling sa side ko kasi imagine, bata pa ako noong time na yun. Actually, wala pa talaga sa isipan ko magtrabaho. I mean, hindi ko lang ba't ako nandoon. So, yeah. So, doon ko na-realize na baka ito nga yung calling ko, magturo kung paano matuto kumanta. And then, nung dumating na yung 2003, 2004, doon ko na yung naging student si Cherise Pempeco. Actually, may story pa yan eh. Bago ko siya naging student, there was a singing competition in Pavilion Mall. So, nung time na yun, nag-leafleting ako. May namimigay ako ng flyers sa Pavilion Mall. So, lumapit sa akin yung lola niya, si Nanay Tess. Sabi niya, ikaw ba si Coach Frank? Lumapit siya sa akin. Ikaw ba si Coach Frank? Ay, opo, ako po. Nakikita mo ba yung batang yan kumakanta sa stage? Ako po yan, si Cherise yan. Magiging sikat yan someday. Yun yan, natatanda ko pa yung sinabi ni Nanay Tess na sikat si Cherise habang kumakanta doon sa stage sa Pavilion. Actually, singing competition yun. Which is nagkatotoo nga. Yeah. So, nung time na sumisikat na siya, naalala ko yung eksenang yun sa buhay ko. Then, nung naging student ko na siya dun sa previous company ko, sa unang company pinasukan ko, ako yung lagi nagtuturo sa kanya. Although yung ibang coaches din, tinuturuan siya, pero kasi yung ibang coach takot sa kanya masyadong magaling. I mean, mesmerize sila pag si Cherise na yung kumakanta sa stage. So yun, nung time na yon, nagkaroon kami ng singing competition. Ang title ng competition ay Pop Quest. Siya yung naging champion. Ang inassign ko sa kanyang song for grand finals is Bring Back the Times, which is pinanlaban din niya sa Little Big Star. Nanalo din siya nung time na yun. And then, that was 2004. And then, yun nga, 2006, nag-resign ako doon sa company yun. Nagtayo ako together with my partner sa business, which is yung parent ng isang estudyante ko dati sa previous school na yun. Ang pangalan ng school na yun is Winsong Pop Music Training Center sa Kalambayo. And then napunta rin doon si Cherise to have training, to practice. Doon din namin practice yung song na And I'm Telling You at saka Listen. So if you have time, pwede nyo i-search sa YouTube yung pinakalumang version ni Cherise ng Listen and yung And I'm Telling You. May makikita kayong background sa kanya na parang ganyan, pero ang pangalan is Winsong Pop Music Training Center. Nandun ako sa video yun, pero hindi ako nakita sa video. Noong time na yun, nire-record, nandun ako, nasa gilid lang ako. So yun, that was 2007, mid of 2007. And then nag-resign din ako dun sa second company na yun. Kasi due to unfortunate events, hindi kami nagkasundo ng partner ko doon, business partner ko doon. So, for 1 month na pahinga ako,
And then some of my students encouraged me na magtayo ng voice lesson school na akin na talaga, na wala ng partner. So, then I decided in November and December magtayo ng voice lesson school, which is the Voice Performance Academy. Actually, hindi ko pa sigurado kung available yung name na yun sa DTI. So, nagpa-concert ako noong December 30, 2007. Ang guest ko noon si Cheers Pempenko. At that time, sikat na siya noon. Actually, lumabas na yata siya I'm not sure kung sa Oprah na or sa Ellen DeGeneres. Basta, viral na siya lagi sa YouTube and sa Friendster pa yata noon o Facebook, meron ng Facebook. Basta, sobrang sikat na siya noon, time na yon. Laging siya na ang laman ng computer shop. Pumapasok ko sa mga computer shop pa noon. Laging pinapanood siya ng mga kabataan sa YouTube. So, actually, walang naniniwala nung time na yung may show kami sa San Pedro Gateway Plaza, December 30. Walang naniniwala na darating si Charis kasi wala kaming tarpaulin, wala lahat. Sound system lang at saka mga flyers na pinimimigay na nakasulat doon with special gestures Pempenko. So yung mga nanonood, nasa gilid-gilid lang, hindi sila nalapit sa stage. Then, nung lumabas si Charis, dumating si Charis, dun nagsulputan yung mga tao. Nagulo sila, oh, nandito nga. Yan. And then, dun namin in-announce na yun nga, mag-enroll kayo sa Voice Performance Academy, sa coach ko, si Coach Frank, ganyan. Yun. So, dun na nag-start lahat. So, that was 2007, December 30. And then, 2008, dun na ako mag-start mag-class. Okay? So, wala akong studio. So, paano ka nag-start ng class? So, meron dalawang school na pinayagan ako mag-conduct ng class sa kanila. Summer classes. That is, yung school na yun is San Lorenzo School, sa may San Pedro, United San Pedro. And the other one is La Consolacion Binyan. So, yun yung dalawang school na nagtiwala sa akin. And surprisingly, marami nag-enroll actually. Sa San Lorenzo School, actually, sa tingin ko, sa tanda ko mga 12 yung nag-enroll at doon ko naging student si Aliyah Marinas, which is naging kabatch pa niya si Zephanie noong 2012 na. Naging kabatch niya yon. So, naging student ko siya hanggang sa lumaki na siya, nagdalaga, yun. Actually, may communication pa rin kami hanggang ngayon. And then, sa La Consolacion naman, na may mga story pa rin na nakakatawa actually. Pinayagan nila ako magturo doon. Kahit na yung dating company ko, yung unang company ko, sila yung kapartner nila. Yun nga, so sabi nila sa akin, yung head doon na, o sige, sir, ikaw na yung tatanggapin namin na, hindi na namin tatanggapin yung dati mong company. So, may kontrata ka ba? Sabi ko nga, sir, wala po eh. O sige, eto, gawin mo to, ganyan. Nagbigay sila ng instructions sa akin kung paano gumawa ng kontrata. Yun. And then, yeah, so sumuporta talaga sila sa akin dahil nagsisimula ako noong time na yun. That was 2008. And then, after nung summer na yun, syempre, marami tayong kinita. Yun, nakapag-rent ako ng maliit na studio sa San Pedro, Laguna din. Yun, nagpatuloy ang studio. Kahit pa unti-unti, ginagapang ko para lang matuloy yung passion ko sa pagtuturo ng pagganda. Nagkaroon na din ako ng studio sa Binyan. No. After San Pedro, nagkaroon ako ng studio sa Kabuyaw, Laguna, sa may Katapatan. Then after Katapatan, nagkaroon ako ng studio sa Calamba, Laguna. And then after Calamba, lumipat ako sa Binyan, sa Olivares, Binyan. Then after that, sa Olivares, saan may sumunod? Sa dito na sa Santa Rosa, sa may dating studio. And then, yun nga, nagkaroon ng pandemic, nagsara, then ngayon ulit ako bumangon. I mean, ngayon ulit ako nakaka-recover sa business or sa pagtuturo ko. Although meron naman akong online, which is nagkakaroon ako ng mga students from US, specifically sa Houston, Texas, dahil kay Miss Roan Kapanayan Moore. So, shoutout kay Roan, more students. Namamayag po siya ngayon sa USA dahil sa ganda ng boses niya. Daming nagtatanong
Sino daw nagturo sa kanya? Siyempre, sino po po? Okay, so sa 23 years of teaching, isa yan si Miss Roan sa mga naturuan ko. Nagsimula sa kanya bata pa lang. I think 8 years old or 9 years old. Naturuan ko na si Roan hanggang sa lumalaban kami sa mga amateur singing competition and nakalaban din niya si Cherise. Magkakasabay yung mga yan. So, yun, isa yan si Miss Roan Moore sa mga buhay na testigo. Yeah. And, in 2012, naging student ko naman si Zephanie. Noong time na naging student ko si Zephanie, payat na payat yung batang yun. As in, maliit, payat, then lagi nakabungis-ngis, tawa ng tawa. Kahit medyo nasusungitan ko na, wala, tatawanan lang din ako noon, pero deep inside, umiiyak na pala. I mean, napaiyak ko na rin siya. Actually, marami na akong napaiyak na students. Sabi ko nga sa kanila, hindi ko kayo pinapaiyak. Kayo ang umiiyak dahil hindi kayo nagpa-practice. Or hindi nyo ginagawa yung mga instructions sa inyo o yung mga lessons sa inyo. Kaya kayo umiiyak. Hindi ko kayo pinapaiyak. Kasi habang nakikita ko yung potential sa boses ninyo, the more ko kayo pipigain. The more kong ilalabas yan. Okay? Kasi sayang, di ba? So yun, 2012, naging student ko siya, binigyan ko siya ng song na Come On and Out of the Rain by Shireen. Yun, so medyo nahirapan siya dun sa song na yun kasi nga taas, sometimes tinataas ko palalo. And then sinaba ko siya sa mall concert together with Lala, Aliyah Marinas, Sofia Mayley, Nicole Service, Lala Sipagat. Yan, magkakabatch yan, 5 yan. And Raj Smith, Kumar, yun, naalala ko din. Kasi magtampo. So, yan, nag-mall show kami. Sinaba ko si Zephanie sa Pavilion Mall Show. The title of the mall show is The Magic of Love. February yun. Doon siya bumirit nung Come On and Out of the Rain, which is na-arouse niya, na hindi siya napiyo. So, yeah, actually may footage pa yun, may video pa yun, pero hindi masyadong maganda yung sound eh. So yun, hindi ko rin nakakalain na magiging star siya until nung sumali siya ng The Voice Kids, Tawag na Tanghalan, and Idol Philippines. So, 2017 ba? 2019, yun, naging Idol Philippines na siya. So yun, ngayon, when I look back sa mga nangyari sa akin bilang voice coach, siguro this is the best time na i-share ko yung talent ko sa pagtuturo, sa pagpapaganda ng boses, sa pag-improve, sa pagbibigay ng confidence on stage for free. So ito ngayon siguro yung bago kong mission and bago kong journey to share my talent sa lahat ng Pinoy na gustong matuto kumanta. Siyempre, lahing Pinoy, singer yan. Yun dapat. Lahing Pinoy, confident ka dapat. Yan siya. Yun yung thinking ko ngayon as I grow older na kailangan i-share ko to kailangan mag-iwan ako ng mark sa music industry. So, I'm looking forward na makarating sa inyo itong video to, and hindi ko alam kung hanggang kailan to o saan ako dadalhin ng video ito ng pagbablog ko sa pag-share ko ng talent ko sa voice lessons. And also, sa pagsusulat ng kanta. Malay nyo, masulatan ko rin kayo ng mga songs. So, samahan nyo ako sa mission ko na pagandahin, i-improve, at gamitin ng tama ang boses ng bawat Pinoy. So, itong vlog na to para sa lahat ng gustong matuto. Okay? So, samahan nyo ako sa aking mission. Tara, pagandahin natin ang boses ng bawat Pinoy. Kanta tayo. See you on my next video. Pwede kayong magtanong kahit ano.